Hello! Magandang araw sa ating lahat, saan man kayong sulok ng mundo at Pilipinas. Ito po ang inyong lingkod, Munting Tinig, dito po sa Munting Tinig TV sa YouTube. Pag-usapan natin ang kakarelease lamang po, mainit-init na pronouncement ng Iglesia ni Cristo. Dahil kahit alam mo, sa totoo lang, kahit hindi naman magsalita ang Iglesia ni Cristo, alam naman natin na talagang nakikialam sila sa politika. Alam naman po ng ating mga kababayan niya na nag-subscribe sa channel na ito, no? Na talagang may kinikilingan ang kanilang mga leader. Pero noon, hindi pa masyado klaro sa mga hindi nakakaintindi at nakakaunawa. Pero sa mga alam na yung mga galawan, bistado na ang Iglesia ni Cristo na talagang kumikiling sa mga Duterte. Pero as if, no, para hindi mahalata. Hindi nagpapalata, pero lalong nahalata. 'Di ba, nag-conduct sila ng tinatawag na prayer rally. Tapos, prayer rally, ginawang political rally, no? Na kung saan ay mas mahaba pa yung airtime ni Marcoleta. So makamunting tinig, bago po tayo magsimula, nais ko lamang pong batiin kayo ng sanay na sa mabuti kayong kalagayan. Oras natin sa Pilipinas, alas 9:52 na po ng umaga, March 22, 2025. Hindi ko maintindihan, ano ang gusto ng Iglesia ni Cristo? Ipakita na makapangyarihan sila para makapanggumbinsi ng mga kaisipan ng tao. What is the use of this? No? Napakadami ng mga legal expert na naaayon sa batas, naaayon sa legal, ang pagkakahuli kay Rodrigo Duterte ng International Criminal Court. At nag-talk effect ang warrant na ibinigay nila, at yun na nga, napasakamay nila ang former president sa bisa ng warrant of arrest at sa bisa ng pakikipagtulungan ng Interpol, ng ICC, at ng ating local authority. Ang hindi ko maintindihan, ano ang point ng Iglesia ni Cristo ngayon? Kakalabanin ninyo ang mga local luminary. O ngayon, nagsalita kayo, anong gagawin ninyo? Mag-rally na naman kayo? Sasabihan nyo naman ang mga membro ninyo na this is nothing political. This is not political. This is purely prayer rally. To be honest, di ko nga kayo maintindihan eh. Pinuputang ina na ng kinakampihan ninyo na si Rodrigo Duterte ang Panginoon. Wala nga kayong salita. Tama man? Ako, ginagalang ko ang prinsipyo ng Iglesia ni Cristo. Dapat sa punto na ito, galangin nyo rin yung desisyon ng taong bayan. 51% ang nagsasabi na talagang dapat na at gusto ng i-turn over natin si Rodrigo Duterte para at least mapanagutan niya kung ano man ang kanyang mapapanagutan doon na crime against humanity, or pwede niyang linisin ang pangalan niya doon sa tulong ng kanyang mga dekalibre na mga legal counsel. So anong gawin kayo? Kasi kayo na mga relihiyon, nagtahimik na nga yung Roman Catholic. Halos hindi na nakikialam ang Roman Catholic. Na kung sa bagay, ang Roman Catholic ang namuno para patalsikin, no, ang hindi deserve na mapatalsik na former President Adrian Marcos Sr. Tapos kayo ngayon, dahil may mga miyembro kayo na mga, I am very sorry malinlang ninyo kasi unang-una, sabi niyo political sabi niyo hindi political, prayer rally. Kayo mga kamunting tinig, kababayan, mga Duterte de hard supporters, pro-government, what is the use? Para makapag-impluensya kayo?
Alam ninyo ang Iglesia ni Cristo, alam nating lahat may impluensya yan. Mapa sa local politics, mapa national politics, alam natin may impluensya yan. Pero relevant pa ba na magpayag kayo ng pagkadiskontento ninyo? Sundin yung batas ng Pilipinas? Sinunod naman So ngayon, kay ayaw ninyo, o anong gawin ninyo? Magpapalabas na naman kayo ng mga kautusan sa inyong mga miyembro? Gagawa na naman kayo ng ingay? Alam nyo, nirerespeto namin. Kaya Iglesia ni Cristo, wag na kayong makialam. Pagod na kami sa mga style ninyo na mga bulok. Wag na ninyong akayin pa mga miyembro ninyo sa kaguluhan. Si Rodrigo Duterte na sa dahe na. Hayaan nyo na yung mga legal luminary dyan. Ngayon magkakaroon pa ng division yung mga statement ninyo Para ba talaga kayo sa pagkakaisa o para sa inyong personal na interest? Ano ang interest ng Iglesia ni Cristo na makialam kayo ngayon sa politika? Akala ko ba after ng eleksyon hindi kayo nakikialam? Ano nasakta ng ego ninyo? Pati sa impeachment, ayaw ninyo. Pati sa ICC, ayaw ninyo. Ano palang gusto ninyo? Sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo, sa tingin ninyo, tama yung ginagawa ninyo? Kami na mga ordinaryong tao, nalilito na kami. Parang gusto nyo impluensyahan yung gobyerno Parang sasabihin ninyo, mali ang ginagawa ng gobyerno. Mayroon kayong following, mayroon kayong tagasunod. Kawawa naman yung mga taga-suporta ninyo na mga makagobyerno at tumatalima sa kung ano ang naaayon sa tama na ginagawa ng ating mahal na presidente. Sana kayo na mga nasa pamunuan ng simbahan, tumigil na kayo sa pakikialam sa state affairs. Di na nga kayo nagbabayad ng mga buwis ninyo Libre na nga yung buwis ninyo Guluhin pa ninyo ang gobyerno. Tulungan nyo na lang yung gobyerno. Tulungan nyo yung taong bayan. Wala nang away. Tapos na. Nandoon na si Rodrigo Duterte. Hindi na kailangan pang sa bagay, desisyon nyo man yan. Pero pag nagpalabas kayo ng mga statement na ganon, okay, pinapalabas ninyo. Sino ngayon ang sisihin mo? Iglesia ni Cristo. Sino ngayon ang sisihin mo? Sinasabi ninyo yan yung gobyerno ngayon? Hindi sumusunod sa batas? Bakit tingnan nyo puro denied? Petition to certiorari. Suspension of the writ of habeas corpus. Prayer for preliminary injunction. Final ni Rodrigo Duterte, ni Bato. Final ng kanyang mga anak. Denied. Halos hindi pinagbigyan ng Korte Suprema. Tapos kayo ngayon, bigla kayong susulpot at sundin yung batas. Dapat may sinabi ng Korte Suprema. Bright pa ba kayo kay Executive Lucas Bersamin? Bright pa ba kayo sa mga Associate Justices? Bright pa ba kayo sa Supreme Court? Sa ICC International Lawyer? International law expert, bright pa ba kayo? Matalino na kayo? Ang tanong ko, Iglesia ni Cristo, anong gusto nyo? May hindi ba kayo napagbigyan ng gobyerno? May pabor ba kayo sa gobyerno na hindi napagbigyan? Kaya ganon-ganon na lang? Ang gagawin po ninyo? Akala ko ba hindi kayo nakikialam sa politika? Alam ninyo na may mga black voting kayo. Alam ninyo na pwede nyong makontrol ang mga miyembro ninyo. Pero kawawa naman yung mga miyembro ninyo na nasa tama ang landas. Pinapamukhaan nyo kasi Iglesia ni Cristo na hindi legal ang pagkaka-surrender kay Rodrigo Roa Duterte. Magiging katawa-tawa tayo kung hindi natin sundin ng Interpol. So, ibig sabihin, sinususugan ninyo ang statement ng mga kritiko ng gobyerno na kinidnap ang former president? Sundin yung batas, hindi dapat litisin. Paano wala siyang kaso dito?
Ang pamilya ng mga biktima, Iglesia ni Cristo, wala kayong sinabi. Wala kayong sinabing nakikisimpatya kayo sa mga biktima ng war on drugs. May statement ba kayo na tinutuligsa ninyo ang kagagawan ng ilan nating mga kababayan na nilagay nila sa mga kamay nila yung batas? Kaya nga po natagpo ang patay kahit mga inosente. Hanggang ngayon, umiiyak sila ng hustisya. Sa isang tao lang, mamasamain ninyo ang gobyerno? Isinuko na kaagad ng gobyerno? Klaro-klaro naman ang sinabi ni Buyeng Rimulya. Our Department of Justice Secretary, we surrender an individual, not a sovereignty of this country. Dinakip ng ICC to sa bisa ng warrant of arrest, dinakip ng Interpol. Individual. Hindi porket naging vice presidente siya, hindi na siya matatabla ng ganong klase ng mga legality. So anong gusto ninyong ipaabot ngayon, mga Duterte diehard supporters? Iglesia ni Cristo, magrarally na naman kayo ulit? Magpipis rally na puro paninira sa gobyerno ang laman? Naaawa ako sa mga miyembro ninyo eh. Oh, masyado kayong pakialamero sa gobyerno. Namimihasa kayo dahil nilalapitan kayo ng mga politiko. Pero sa punto na ito, wag na as if palang kulang na lang diktahan ninyo ang gobyerno. Dahil nakakatulong kayo sa kandidato ng mga sinusuportahan ninyo, anytime na lang makapaglalabas kayo ng statement. Nakadalawang beses na kayo, Iglesia ni Cristo. Wala nga kayong mga statement tungkol sa mga naulila. Libo-libo ang namatayan. Daan-daan ang mga namatay. Daan-daan, libo-libo ang humihingi ng hustisya. Pagkatapos ngayon, magsasabi kayo na parang masama ang gobyerno. Diretsahin ninyo. Subukan ninyo i-criticize si PBBM. Harap-harapan ang presidente. Para malaman nyo kung saan yung power ninyo, ang impluensya ninyo sa mga miyembro ninyo na bumubuhay sa inyo. Bumubuhay sa mga leader ninyo. Nakakairita na kayo yung mga ganyan-ganyan ba? Na parang gusto nyo ipasok ang gobyerno sa bulsa ninyo. Hindi naman ganun. Maawa naman kayo sa mga membro ninyo. Sa mga naakay ninyo. Dapat kayo na Iglesia ni Cristo, magiging peacemaker kayo. Magiging tagapamigitan kayo. Bigyan ninyo ng kalakasan, ng pagpapaliwanag ng tama, ang mga miyembro ninyo na hindi magalit sa gagawin ng gobyerno. Papasakop kayo. Ha? Dahil hindi kayo pinapakialaman ng gobyerno. Ngayon, mamasamain ninyo. Dapat kailangan dito litisin ang kapwa natin Pilipino. Paano siya litisin dito? Doon nagreklamo sa International Criminal Court ang mga pamilya ng biktima. Dahil wala sila nakikitang liwanag ng hustisya dito sa bansa sa panahon ni Rodrigo Roa Duterte. Alangan basta-basta mag-full out na lang yung mga abogado, yung mga biktima, yung mga pamilya ng mga biktima ng complaint nila doon sa ICC. Eh di mas lalong nakakatawa doon. Itong Iglesia ni Cristo na ito, with your respect, you are being respected. Nirespeto kayo ng sambayanan kahit na hindi membro ninyo. Ako nga, believe ako sa pagiging organized ninyo, sa pagiging very decisive ninyo, na ipalaganap ang salita ng Panginoon at mensahe ng kaligtasan. Pero sa punto na ito, mag-i-issue kayo ng statement. Sa bagay, karapatan nyo man yan. I am not curtailing your freedom of expression, but how about kami na nakikita namin na pwede kaming mag-react sa mga statements ninyo? Mamasamain kaya ninyo? O sasang-ayunan nyo kami?
Hindi nyo ba alam na yung karamihan sa mga membro ninyo, pro-government, mga matitino na mga Pilipino yan? Ha? Yung mga membro ninyo, kahit nga dito sa channel ko, napakabait, napakamaunawain, napakamapagmigay ng pangunawa at pagmamahal. Ito, usapin na ito. Ano ngayon? Tulungan ninyo ang isa nating kababayan na naging former president, na nandoon na sa ICC, makabalik dito sa Pilipinas, dito litisin. Akala ko ba hindi kayo nakikialam sa politika? Anong benepisyo nakuha ninyo sa mga Duterte? Dahil pinagkakatiwalaan ng mga membro ninyo? Good! But sa punto na ito, huwag nyo mamasamain ang gobyerno. Dahil kawawa naman yung mga tagasunod ninyo. Di na nila alam. Parang mga manok sila na mga langka-langka na hindi na nila alam kung sino yung sundin nila. Magpakatino ba sila na citizen ng bansa na ito? O magpairal sa kanila yung galit at inis dahil may isa tayong kababayan na nandoon inireklamo ng kapwa natin kababayang biktima ng kanyang administration? Ewan ko to sa Iglesia ni Cristo. Sana mag-focus na lang kayo ng gawain ninyo, no? Para lalong umangat, lumago ang pananampalataya ng sangkatauhan sa Panginoon. Ang kay Cesar ay kay Cesar. Ang nasa Panginoon ay nasa Panginoon. Ngayon, kung pagsalita ninyo dyan, it triggers the emotions, the feelings ng mga Pilipinong andyan nakaanib sa inyong iglesia. Magkakagulo. Masaya kayo? Is that already a product of your wisdom? Iglesia ni Cristo? Sino mang na mga namamahala dyan? I am not against of what you are doing, but it cannot hinder me to speak up as an ordinary citizen who are not a member of your church because you already issued a statement. Ngayon, mamasamain ninyo ang imahe ng gobyerno na pinagbigyan kayo, hindi kayo pinapahirapan. Ginagalang ang inyong freedom of expression. Pakanda kayo ng prayer rally. Dumalo yung mga miyembro, hindi pala prayer rally. Ang tanong ko sa mga nanonood ko ngayon, ano ba yung gusto ng Iglesia ni Cristo? Susundin kayo ng gobyerno? Lahat ng legal luminaries, mga expert nagsasabing walang mali sa pag-aresto kay Rodrigo Roa Duterte. Sino lang yung nagsasabing mga mali? Yung mga vlogger. Even though Sara Duterte nga did her job, did her part now. Para kung mapabalik or whatsoever ang tatay niya, sabi niya nga, hindi niya mapabalik. Huwag na ninyong guluhin ang sitwasyon. Sana lang, pakiusap ko sa Iglesia ni Cristo, total, mga ministro nyo man ang sinusunod ng tao, dapat tahimik na lang kayo. Hindi ibig sabihin na pinapatahimik kayo. Bahala kayo kung mag-ingay, pero sana, huwag na kayong dumagdag pa sa problema ng bansa dahil ang statement ninyo, maaaring makatrigger yan sa mga miyembro ninyo na hindi nag-iisip. At maglaban-laban yung mga miyembro ninyo, yung mga nag-iisip at hindi nag-iisip. Tapos kapag may mga miyembro kayo ngayon na mag-react sa statement ninyo, itiwalag ninyo. Anong klase yan? Umakay kayo ng kaluluwa para masumpungan ang kaligtasan? Pag dumating na ang araw ng paghukom, pagkatapos ngayon, kapag mayroon silang political affiliation at hindi nagustuhan sa mga pahayag ninyo, ititiwalag ninyo. Anong klase? So sana, ang mensahe ng Munting Tinig ay hindi ninyo dibdibin, mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Dahil may pamilya din ako, may kaibigan din ako na miyembro ng Iglesia ni Cristo. Nakapasok na rin ako sa inyong mga sambahan, bahay-sambahan.
naging bisita na din po ako dyan. At para sa akin, believe ako sa pagiging organisado ninyo at pagiging disiplinado at pagiging matulungin ninyo sa mga kapuspalad. Pero sa usapin ng politika, pag dumagdag kayo na balat sibuyas lang naman, why you criticize? Ganito na lang. Maging vocal na lang kayo. I-criticize ninyong presidente. Hindi nadalahin nyo pa sa matalinhaga na pananalita. Sige nga, kung matapang kayo, may prinsipyo kayo at paninindigan, i-criticize ninyo si PBBM. Hindi na paligoy-ligoy pa kayo, Iglesia ni Cristo. Naririndi na kami dyan sa mga style ninyong mga bulok. Hindi nyo nga makriticize ang presidente. Tapos sabihin ninyo, dapat dito litisin, tatalima sa batas. So, ibig sabihin, sinasabi mong nilabag ng presidente ang ang batas ng Pilipinas dahil isinuko ang isa nating kababayan na si Rodrigo Roa Duterte? Anong klase yun? Suportado nyo ang presidente, pagkatapos ganyan kayo? I understand that you support the Dutertes. But at this point of time, sila yung may mali. Hindi ang gobyerno. Hanggang dyan lang. Sa hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na po kayo, mag-like at saka mag-share. Maraming salamat. Huwag kasi masyadong pakialamero, Iglesia ni Cristo. Number 1 na masasaktan dyan, ang mga kaalyado ninyo, sa inyong kongregasyon, sa inyong denomination, sa inyong relihiyon, ang masasaktan. Dahil nagmamahal yan sila sa gobyerno, naging mabuting mamamayan yan sila. At lalong sinusuportahan nilang presidente. Gets?